So, ito yung mga life messages para sa inyo. Unfinished symphony, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, may mga unfinished business kayo sa past nyo or meron pa kayong attachment, okay? Attachment sa inyong past circumstances na hindi pa kayo naka-move on, wala pa kayong closure, hindi nyo pa siya kinakalimutan sa isip nyo, and kapag ka negative yan, syempre, malaki yung impact niyan sa inyong present situation. You will always relive the moments in your mind, and as a consequence, pwede pa rin kayo mag-suffer. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong November, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Mayroon tayong tatlong set ng decks guys. Ito yung spiritual messages, life messages, and then ito naman yung parcel of life. Combination ng positive and negative, general lang. Kung ano yung mag-resonate sa inyo guys, take that message. Pwede kasing hindi mag-resonate sa lahat, or pwedeng isa lang yung mag-resonate, okay? So, unahin natin yung spiritual message guys. Tingnan natin yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay. Medyo maliit. Close up natin. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. So, ito guys, no? Maganda ito guys, kasi ibig sabihin ito, yung palagi kong in-explain sa inyo na you cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light. So, ibig sabihin nito, hindi nyo ma-appreciate yung kagandahan ng buhay kung hindi kayo nakaka-experience ng problema, 'di ba? Doon nyo lang masasabi na ang sarap-sarap mabuhay kapag nalampasan nyo na yung mga problema na pinagdadanasan nyo, okay? And then, ganun din, kabaligtaran na parang hindi nyo rin you cannot appreciate darkness without light. Hindi mo ma-appreciate yung problema hanggang hindi mo na-experience yung maginhawang pamumuhay naman, okay? So that's why kailangan talaga ng balance, no, sa ating buhay. Parang ulan lang, tsaka tag-ulan, tsaka tag-araw, di ba? Pag sobrang tag-init, nagrereklamo tayo kasi sobrang init ng panahon, gusto natin umulan, di ba? Tapos pag umulan naman ng matagal, hinahanap naman natin si Haring Araw. Na-experience natin yan guys, no? Very recently, yung si Egay at saka si Falcon, tapos si Hana, di ba, na parang halos sunod-sunod sila na hindi mo talaga nakikita si Haring Araw. Pero bago dumating yung tag-ulan, di ba, sobrang init. So, yun yung sinasabi natin na dapat everything is in balance, mga kapiksi. So, we can apply it dun sa ating pamumuhay, di ba? Dapat wag tayong masyadong gumastos ng gumastos kung meron tayong pera, kasi pag wala na yung pera, tsaka mo lang marirealize na sana pala hindi ko nilusta yung pera ko, okay? Kasi doon mo lang ma-appreciate yung value ng pera pag wala na siya. And yeah, so dapat sa kahit anong aspeto guys, even sa health nyo, di ba, hindi mo ma-appreciate na masigla at malakas ka until magkasakit ka, di ba? So kaya dapat lahat ng meron kayo right now, you should be grateful for, and you should appreciate them, mga kapiksi. Appreciate nyo lahat ng meron kayo, kalusugan, katalinuhan, or whatever, kapayapaan, or kaperahan, di ba? Lahat meron, whether malaki or whether maliit, i-appreciate nyo, kasi kapag nawala pa sila, di ba, what more yung ating may experience, di ba? So yeah, yan yung message sa inyo ni universe. Parang tinuturuan lang kayo ni universe na matuto kayong mag-appreciate kung ano yung meron ka. Alright? Okay, so comment down below guys if naintindihan nyo. Comment nyo na rin, I appreciate all the blessings from the universe, okay? I appreciate all the blessings from the universe. So i-comment nyo yan guys, para maramdaman nyo talaga na ina-appreciate nyo lahat ng meron kayo.
So, live messages naman guys, shuffle ko to. Kuha tayong dalawa. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman ka, Pixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, meron tayong sale guys until October 31. So, mag-avail na kayo habang may sale tayo. So, ito yung mga live messages para sa inyo. Unfinished symphony, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, may mga unfinished business kayo sa past nyo or meron pa kayong attachment, okay? Attachment sa inyong past circumstances na hindi pa kayo naka-move on, wala pa kayong closure, hindi nyo pa siya kinakalimutan sa isip nyo, and kapag ka negative yan, syempre, malaki yung impact niyan sa inyong present situation. You will always relive the moments in your mind, and as a consequence, pwede pa rin kayo mag-suffer kasi pwede pa rin siyang ma-push out sa inyong 3D, sa inyong physical reality. So you have to face this and detach yourself from these circumstances. Kung meron kayong, let's say for example, tao ito, baka tao na nakasamaan mo ng loob or sitwasyon, ganyan, kausapin nyo if meron kayong pagkakataon na makipag-usap sa kanila, personal, do so, no? Pero kung hindi naman, you can just use the power of your imagination. It doesn't matter guys because your subconscious mind doesn't recognize if it's reality or if it's just imagination. Alright? So, I suggest you use the power of your imagination. Imagine mo na kausap mo yung person and imagine you talking to them, forgiveness, ganyan, or putting closure, no, dun sa kung ano man yung meron kayo sa sitwasyon, pwede rin ganyan, whatever the circumstance may be, para maputol guys yung inyong pattern of thoughts about that and maka move on kayo completely para hindi na kayo mag-suffer. Okay? Alright, and here and now mga kapix, ito super nice, super favorite ko to sa sa deck na to mga kapiksino, kasi sobrang hindi ko alam kung maintindihan nyo, pero yung past tapos na yon. Ang ibig sabihin nito guys, here and now, no? Here and now is present, no? And present is a gift, di ba? Ibig sabihin ng present is what? It's a gift, no? Yun yung synonym ng present, gift. So, your present is a gift from God, from the heaven, from the universe. Yung past tapos na mga kapiksi, yung future wala pa. Yung nakikita mo sa present na sitwasyon mo ngayon, here and now, is the result of your past dominant thoughts, no? Yung mga belief system mo, yung mga inisip mo ng paulit-ulit, last year, last month, last week, yesterday, last 5 minutes ago, nung bata ka, nung maliit ka pa, nung elementary ka pa, nung high school ka pa, okay? Our subconscious mind, it retains memories and beliefs, no? And yung beliefs natin, yun yung napupush out sa ating physical reality in our present moment, okay? So, whatever you're seeing right now sa iyong present situation, ibig sabihin sa physical reality mo, yan ay bunga pa or resulta pa ng mga past beliefs mo, past thoughts, past histories, okay? And what you will see in the future, kung ano yung makikita mo sa future, is kung ano yung dominant thoughts mo right now, here and now, sa present situation mo. Okay? So, ang maganda dito guys, your subconscious mind is reprogrammable. Ibig sabihin, pwede kang mag-program ng mga new beliefs, new stories, new memories, diba? Sa iyong subconscious mind. And kung ano yung dominant na beliefs mo, it will be pushed out again in your reality. So, ibig sabihin, kung negative, let's say for example, positive yung
na-experience mo right now sa iyong physical reality, okay lang yan, di ba? Gatasan mo, you relive the moments, ibig sabihin maganda yung pattern of thoughts mo, maganda yung belief system mo. Pero if you are in a situation sa present mo na you're suffering, na problema ka, hirap na hirap ka sa buhay, puro ka pighati, ganyan, you will need to reprogram your subconscious mind by thinking of things na gusto mo mangyari, no? I-ignore mo yung present mo. Ibig sabihin, wag mo siyang masyadong bigyan ng attention, no? Tell yourself na, okay, this is happening now kasi masyado kong nega last month, iyak ako ng iyak, sobrang nega ko, sobrang stress ko, kaya nakikita ko siya, kaya minamalas pa ako ngayon. Pero from now on, magiging positive na ako. From now on, puro kaligayahan na lang yung isip ko. From now on, puro kasiyahan. From now on, puro kapayapaan para sa future ko. Yun yung ma-experience ko. Okay? So, ganun. That's how you can change your reality, mga kapiksi, to focus on your desires, no? Dapat fino-focus nyo dun sa gusto nyo, hindi dun sa hindi nyo gusto. Kasi kung hindi nyo na gusto yung nakikita nyo right now, tapos fino-focus nyo pa yung attention nyo dun, in the future, yun pa rin yung ma-experience nyo. Nagets nyo ba? Comment down below, guys, if naintindihan nyo. Pero yan yung explanation ng past, present, and future, mga kapiksi. In essence, kung ano yung present mo, yun lang yung importante. Okay? Kasi yung past, tapos na, yung future, wala pa. So, you have to invest your conscious creation sa inyong present reality, mga kapiksi. Kung gusto nyong matuto ng konsepto ng manifestation, tinuturo ko yan, guys, dito sa ating channel. Mag-member kayo, no? Pag member na kayo, i-click nyo lang yung join button sa video na to, kaya dyan sa ating homepage. Pag member na kayo, magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos ko regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo. Sana naintindihan nyo. Kung hindi naman, okay lang. Okay lang yan. It's fine. And yung last na message para sa inyo, Gemini, ito naman ay sa love life. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong person. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Gemini, ito yung mga message sa inyo ng person mo. I hide behind material things. I am afraid to contact you. So, for some of you, pwedeng hiwalay na kayo. Pwedeng no contact, ghosted. Pwedeng LDR din kasi baka nagtatrabaho din itong person mo. Kaya, nagtatrabaho sa ibang bansa, ganyan. Para sa kanyang, financial goals or personal career goals, ganyan. Pero ito, parang hindi kanya masyadong priority and inuna nyo yung kanyang career or personal na endeavors, ganyan. Yung mga nais niya because of material things, material possessions, mga kapiksi. And mas priority niya yun kaysa sa'yo, kaysa dun sa relationship nyo. And right now, natatakot siya na kumontak sa'yo kasi natatakot siya na baka sumbatan mo siya, baka isipin mo na mukha siyang pera, baka isipin mo na puro pera lang mahalaga sa kanya, kayamanan, ganyan, etc. And kanya-kanya tayong preference sa mundo, mga kapiksi. I don't see anything wrong with somebody na nagpupursue ng kanilang personal or financial or career goals in life. Pero yung paggawa ng masama para lang ma-achieve yun yung masama, yung nanlalamang na ng kapwa. And kailangan lang siguro ng balance, and in your case, mukhang nawala ng balanse, no? Mukhang nawala ng balanse itong person mo, and hindi ka na niya binigyan ng oras, and puro pera-pera na lang yung nangyari sa kanya. Alright? So, yeah, yan yung gusto niyang sabihin, mga kapiksi. Comment down below, guys, if saang message kayo nakaresonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life, guys. And ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories, mga kapiksi, ng paano mag-manifest ng abundance video course.
Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.